Hello mga kaibigan, magandang buhay po sa inyo. Ngayon isi-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng masarap, patok na patok at syempre napakalinam na malambot na pandesal. So ituturo ko sa inyo at ngayon ay gagawa tayo ng 2 kilong harina na gagawin nating pandesal at yung mga ingredients na yan, walang labis, walang kulang. Yan guys yung ating skim milk. Yan. Ayan naman guys yung ating 1 tasang mantika. Yan yung ating gagamiting 2 itlog. And of course, yung ating dairy cream 1/4, yung ating asin at yung ating yeast, yung ating pampaalsa. And of course, yung ating asukal, kalahating kilo po yung asukal. And of course, yung ating breadcrumbs, yung pinakita ko nasa buti guys, ay yung butter flavor. So ayan na guys, gayon ang pagkakasunod-sunod ng ating gagawin. Sa gustong matutong gumawa ng pandesal, pansarili, pangkain, or di kaya pang business, pang negosyo, panoorin nyo ito ng buo para ituturo ko sa inyo ng step by step para madali ninyong matutunan. So guys, make it sure sa ating pag-uumpisa, yan ibuhos na natin yung ating harina. Make sure na yung ating masahan ay malinis, of course, no? Isa yan sa pinakamagandang step kung paano natin gumawa ng masarap at malinamnam na pandesal. And of course, yung kanilisan. At siyempre, kung gusto nating matuto talaga, panoorin natin ng buo. Ayan na guys yung ating asukal. Sa 2 kilo na harina ay maglalagay tayo ng kalahating kilong asukal. Nasa sa inyo na po yan kung ilalagay ninyo ay yung asukal na puti, brown, or yung wash. Yan. Isusunod po natin na ilalagay yung ating pampaalsa. Sa 2 kilo guys na harina, kalahating posporo lang. Diba? Kung may posporo kayo sa bahay, kalahati lang noon ang yeast. And of course, yung ating dairy cream para maging mabango at maging malinamnam. And of course, pampalambot ng ating tinapay. So, ayan guys, yung ating 2 itlog, ilalagay na po natin. Yan. Yan guys ay very basic, no? Step by step para madali po ninyong matutunan. Yan. Sa mga gustong mag-business, magnegosyo, mega love shout out po sa inyo. Isusunod na po natin yung ating skim milk. Naroon yung ating milk powder. Yan. Gumamit ako dyan guys ng magandang brand ng gatas. And of course, yung ating mantika. 1 tasang mantika. Ilalagay natin guys sa ating idadagdag natin sa ating ingredients. Yan. And of course, yung ating butter flavor. Huwag ninyong kalimutan kasi yan guys yung pampa-attract. Kapag mabango yung tinapay mo, siyempre, marami yung nahahalina. Ika nga. So, sa paglagay niyan guys, tandaan, huwag kayong maglalagay ng marami. Yan. Patak lang yan. Mga 2 or 3 patak lang sa 2 kilong harina. So, wag lalagyan ng marami ha para hindi masira inyong gawa. And of course, yung ating final, yung ating water. Sa 2 kilo guys na harina, maglalagay tayo ng 2 tasang tubig. So, nasa sa inyo na po yan. Tansyahin nyo po kasi may mga harina na medyo matakaw sa tubig at may mga harina naman na hindi gaanong matakaw sa tubig. So kapag napansin ninyo, napisil ninyo yung inyong dough, yung inyong masa na matigas pa, of course, pwede tayong magwisik, magdagdag ng konting amount ng tubig para malambot. Sa pagmano-mano guys, take note, kailangan malambot. And then, mag-uumpisa na nga tayo na ihalo itong lahat na ingredients para sa ating preparasyon sa ating pagmamano-mano. So guys, siguraduhin na malinis ang inyong kamay bago kayo magmasa. Yan. Dahil nga sa mano-mano tayo, hindi tayo na maglalagay ng ating guantes. Dahil yung guantes na gagamitin natin
baka mahalo lang sa masa kasi malagkit yan guys ang masa kapag ka mano-mano kasi malambot yung ating masa. So siguraduhin lang na malinis yung ating kamay bago tayo magmasa ng ating tinapay. Yan po ay isa sa ingredients yung ating kalusugan. So ayan guys, nasa proseso tayo ng pagmamasa. So ito guys, na video na ito, ginawa ko ito para at least kung kahit papaano ay makatulong din doon sa gustong mag-business ng pandesal. So madali lang naman gawin dahil kung let's say 10 kilo yung minamasa mo, no, na pandesal, ang gagawin mo lang ay 80 times 5 mo lang dito sa masa na to. Kaya makukuha mo na yung ingredients kung ano, ilan yung mga timbang na ilalagay mo. Ita-times mo lang sa times 2. So para guys kuminis yung ating dough, lalagyan lang natin ng kaunting mantika yung ating kamay, and then wala tayong tigil sa pagsuntok-suntok doon sa masa para madaling mapino. Kapag nakita na po natin yung masa na makinis na po siya, tsaka natin siya titigilan ng pagmamasa. So ayan na nga guys, napakagandang business o negosyo ng pagpapandesal, dahil lalo na kung ikaw ay nasa bahay mo lang, hindi ka nababiyahe para magtrabaho. Pagkagising mo, antimano, magtatrabaho ka na at hindi mo na kailangan mamasahe at labanan yung matinding trapiko papunta sa inyong trabaho. Kung nasa bahay ka lang, magandang negosyo ang pagpapandesal. So ayan na guys, pinakita ko na sa inyo yung ating namasa at medyo kulang pa sa halo. Yan, medyo konting kulang pa sa masa. So para makuha natin yung tamang texture, kailangan natin guys na lagyan ng konting mantika, pahira natin, and then tutupiin lang natin yan. Yan, ganyan guys yung pagpapakinis. So suntok-suntukin mo ng kaunti, and then tutupiin mo sa magkabilang dulo. Ayan, ganyan, and then suntok-suntok naman hanggang sa makita mo na makinis na yung dough. Ayan, so konting tiyaga lang guys, kasi yan naman ay minuto lang po yan kapag kain nyo pong ginawa. Hindi po masyadong matagal, hindi gaano katagal. Makikita ninyo guys, makinis na. Kapag nakita ninyo guys na makinis na yung masa, takpan na po natin ng malinis na plastic. At yan po ay papatubuin natin ng 1 oras, and then ganito na ang gagawin natin. So mamimili kayo guys, mayroon namang option. Kung hindi pa kayo marunong magbaston, ganito lang ang gawin ninyo, bilugin na lang ninyo. Ayan, walang halos pinag-iba. Mas pinili natin guys yung pagbibilog para doon sa mga newbies o sa mga beginners, doon sa mga gustong magpandesal pero hindi pa sila marunong magbaston, ay magagamit po nila yung ating technique na bibilugin na lang. Mas madali ito guys kaysa doon sa magbabaston ka pa. So ito na nga guys, tuloy-tuloy tayong baston. By the way, ito pala guys ay kinosting na natin. Ibig sabihin, tiningnan na natin kung magkano ba yung ating tutubuin. May tubo ba tayo dito or wala? So yung pinakamagandang sagot is hindi pwedeng malugi, siguradong may tubo. So ayun na nga guys, nabilog na po natin lahat yung ating pandesal. Dito sa amin yung ganyang pandesal, yan guys ay tigdodos lang. Yan, sa kabila ng nagmahalan na lahat ng ingredients, harina, yung kasul, yung mga pangsahog sa pandesal, pero sa atin dos pa rin tayo. Yan, para afford ng ating mga kababayan. So itry na nga natin para malaman natin kung ilan nga ba ang labas ng 2 kilong harina, ilang pandesal ang kinalabasan. So guys, sa isang tray naglalaman po siya ng 40
pieces na pandesal. So, times 2 mo lang yan, di 80 pesos na yung isang tray. Yan. Makikita po natin para makosting din natin, matyansyan natin kung magkano ang ating tutubuin. Yan. So, maganda kasi guys na kapag gumagawa tayo, alam din natin na mayroon din tayong kikitain. Dahil mahirap naman yung gagawa ka lang ng isang bagay tapos wala ka namang kikitain man lang, no? So, ayan na guys, patuloy tayo sa pag-tray. Yan. So, ayan na guys, 4 na tray at kalahati yung kinalabasan. So, alam natin, 40, diba? 40 ang laman times 4 and then in a half. Kasi mayroong kalahati doon, bakit 20 pandesal nasa kalahating tray. So, ayan na nga guys, time check na. Dito ay nagmasa tayo ng 8:40 ng gabi. Ito na guys, time check na is alas 5 na ng umaga. So, ayan na guys yung ating pandesal. Halos nagdoble na po yung kanyang size. Yan. So, tatanggalin muna natin yan guys at magpapainit na tayo ng oven. Yan. Magluluto na po tayo. Take note guys, sa pagluluto ng pandesal, kailangan muna natin painitin yung ating oven. Yan, katulad niyan, nakikita nyo is 280 Celsius na, no? 180 Celsius, 180 Celsius na yung ating init ng ating oven at yan po ay tamang-tama ng ilagay. So guys, sa pagluluto, take note, wag nyong ibabad sa apoy, no? Yung inyong tinapay. Ibig kong sabihin yung sisindihan ninyo yung inyong oven na tapos hindi ninyo tatanggalin yung pandesal doon. Kaya ang nagiging resulta, matigas po yung pandesal dahil nababad siya sa apoy. Dapat biglaan lang yung pagluto niyan para malambot po siya and fluffy. Yun din, nagbabounce yung tinapay. So, ayan na guys. A few minutes lang, wala pa 10 minuto. Luto na yung ating pandesal, ganun kabilis. Yon. So, mga gustong kumain ng tostado, sa gilid lang po kayo kumuha. At yung hindi naman tostado is yung nandoon sa mga may bandang gitna. So, ayun na nga guys, lutong-luto na yung ating pandesal. Pati sa taas, gumawa ako ng extra na pandesal para sa gumawa. Siyempre, of course, sa panadero yan. Yan. So, ayan guys, sana may natutunan kayo sa panunood ng aking video. At siyempre, kung nagustuhan ninyo yung ganitong content, please don't forget naman to like, to subscribe, and to share para naman marami pang tayong magawang mga makabuluhang video na katulad nito. So maraming salamat sa inyo guys. Huwag ninyong kakalimutan, sabi ni Jesus, no? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At sinabi pa niya, ang sabi niya sa Matthew chapter 11:28, halikayo kayong lahat na napapagal at nabibigat ng lubha sa inyong mapasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Maraming salamat muli. God bless and bye-bye.